Ano po ba ibig sabihin ng triad, sir? Salamat. Yon. Pero bago ang lahat, magbibigay muna tayo ng disclaimer. Di po ako profesional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sarili kong research. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Ang triads ay binubuo, take note mga masara, binubuo ng tatlong nota. Hindi matatawag yung isang chord, ito chords, yan. Example, meron tayong chords na C. Hindi yan matatawag ng C pag wala yung mga tatlong nota na yon na tinatawag na triads. At yung triads na yan is meron siyang root. Una is root. Yung pangalawa niya is third at fifth. Bakit ganun? Magtatanong yung iba, bakit ganun root, third, fifth? Hindi na lang 1, 2, 3. Yan siya ang paliwanag niyan mga master. Bakit root, third, at fifth? Kasi nakahango yan siya mga master sa scale mismo ng chord. Example, meron tayong chords na C major. Nakahango yan sa scale na C major scale. Ito yung C major scale mga master. C major scale na yan mga master is merong nakakapaloob na mga nota. Yan, ito yun mga master. C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. Or tinatawag nating Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Yan. Kaya naging third, fifth kasi pag number ang ilagay natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, 1, 2, 3. Bibilang ka sa scale mo. 1, 2, 3. At yung nota na to is, i-identify natin siya ay E. So, ito yun. C, D, E. So, yan yung kanyang third. At yung fifth naman, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung 5 niya is, yung nota niya is G. So, meron siyang C na root, third, E, at fifth, G. Lalagay na natin yan sa ating chord. Pag titignan natin yung ating chord na C, sa ating ring finger, meron tayong C note. At yung ating middle finger is meron siyang E note. Yan, E note. Second fret dito sa ating D string. At take note, meron siyang open G string. Yan, sa number 3 string natin, open G. So, yan yung kanyang fifth. At ito yung index natin is same lang yan doon sa ating ring finger. Kumbaga, nag-octave lang sila pero iisang nota lang. Yan, C din yan. At yung ating open E, yan din yung octave ng ating middle finger kanina. Yan. So, in majority, tatlong nota lang sila. Yan. Na napapaloob sa ating chord. Yan. May magtatanong, paano naman pag C minor? Yun din ulit mga master, ito rin ulit. Naka-base din tayo sa C minor scale. Yung kanina is major scale. Ngayon, dahil may chord tayo na C minor, yan, paano hanapin yung triads niyan? Pag C minor, mahalagang malaman mga master na ang C minor natin is flat third. Ibig sabihin ng flat third, yung usually na ginagamit natin sa major, yan, ito. So, meron siyang C, D, E. Pag tinawag na flat third, ibig sabihin, i-atras lang natin yung ating third. So, C, D, E, kasi minor na tayo, flat third, so meron siyang E flat. At nakahango din yung kanyang scale sa C minor scale. Ito yung C minor scale. At titignan na natin yung kanyang triads dyan. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
or root, second, flat third, fourth, fifth, flat 6, flat 7. Yan. Yan yung kanyang scale sa C minor scale. At yung chord natin na C minor, i-identify natin siya, yung kanyang triads ay meron siyang root. At take note, dahil minor siya, yung kanyang third is nag-flat. So meron siyang root, flat third, at the same pa rin yung ating fifth, hindi nagbabago yan. So meron siyang C, E flat, yung kanyang third, at G. Kaya natawag natin yung ating chord na C minor. Yun lang ang gagawin natin mga master. Ang triads, pag root, third, at fifth, yan ay major. Pag minor naman, root, yung third, flat, flat third, at fifth. Hindi nagbabago yung root at yung fifth. Nagbabago lang yung gitna, yung kanyang third. Pag perfect third, major. Pag flat third, minor. So yun lang master sa ating video na to master. Sana nasagot natin yung ating kamaster na nagtanong nito at intindihan nyo rin ang tinatawag ng triads. Peace out!